Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang gravity at ang epekto nito sa motion o movement. Unang-una, tingnan muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng gravity. Ang gravity ay isang force na humihila sa mga bagay papunta sa center ng isang planeta, which in our case ay ang Earth. Sa madaling salita, ang Earth ay may gravity na siyang humihila sa lahat ng mga bagay papunta sa center nito. For example, kapag ikaw ay tumalon, lalapag at lalapag ka talaga sa lupa, tama? Bakit hindi tayo lumulutang? Kapag inihagis mo ang bola pataas, ito ay babagsak din sa baba, tama? Bakit hindi ito lumulutang? Ito ay dahil may gravity na siyang humihila. Dito galing yung katagang, what goes up must come down. Ang lahat ng pumapaitaas ay bumababa. At ito ay dahil sa gravity. Pero teacher, paano naman yung mga tao sa south ng Earth? Nakabaliktad ba sila? Hindi, dahil ang south at north ay mga relative directions. Ibig sabihin, ginawa lang ang mga ito para madali lang sa ating magbigay ng direksyon at para hindi tayo mawala. Kahit pa mabaliktad ang mundo at alisin natin ang north and south, hindi rin natin mararamdaman dahil meron pa ring gravity at sa ground o lupa pa din ang paa natin mananatili. Again, hinihila tayo ng gravity papunta sa center ng Earth. So, kahit saan ka man sa mundo, ang ground kung nasaan nakaapak ang mga paa mo ay ang laging down at ang atmosphere naman ang up. Now, hindi lang ang Earth ang may gravitational pull. Tayo din ay meron. Ibig sabihin, naghihilahan tayo ng Earth. Pero dahil mas maraming mass ang Earth, mas nahihila tayo nito. Nangangahulugan lang talaga ito na tayo at ang Earth ay attracted sa isa't isa. Buti pa ang Earth at ikaw, may attraction. Kayo ng crush mo. Just kidding. Note na ang gravity ay hindi natin nakikita. But, thanks to Sir Isaac Newton, ngayon, alam na natin na mayroong gravity sa Earth. Ngayon, ang lakas ng paghila ng gravity ay nakadepende sa mass, distance, shape, at air resistance. Tingnan natin ito. Saan sa dalawang ito ang mauunang aabot sa ground? Ang balloon or ang bowling ball? Of course, ang bowling ball, tama? Dahil ito ay may mas maraming mass kaysa sa balloon. So, masasabi natin na kapag mas marami kang mass, mas mabilis kang mahuhulog sa ground. Now, importante na malaman natin na ang distansya ay may kinalaman din sa bilis ng pagbagsak ng balloon at ng bowling ball. Kung sila ay malayo pa sa center ng Earth, ipagpalagay natin na sila ay bumabagsak sa bilis na 1 meter per second sa balloon at 5 meters per second naman sa bowling ball. Pero ang bilis na ito ay nagbabago habang bumabagsak sila papalapit sa ground. That is how gravity works. Kung mas malapit ka na sa center ng Earth, mas malakas na ngayon ang hatak ng gravity sa iyo. Ngayon, ang shape naman ay may kinalaman din sa gravitational pull. So far, parehong sphere ang tiningnan natin. What if palitan natin sila ng dalawang papel? Ang isang papel ay nakalukot at ang isa naman ay hindi. Alin sa tingin mo ang mas mabilis na aabot sa ground? Of course, mas mabilis babagsak ang papel na nakalukot, tama? Bakit kaya? Ito ay dahil sa shape at air resistance.
Ang air resistance ay ang force na kasalungat sa galaw ng isang bagay habang ito ay dumaraan sa hangin. Dahil ang hindi nakalukot na papel ay may mas malapad na surface area, mas maraming air particles ang tumatama dito habang ang nakalukot naman ay mas maliit ang surface area. So, konti lang ang tumatamang particles ng hangin dito. Ngayon, ang lahat ng mga ito ay totoo dahil nasa Earth tayo, kung saan may atmosphere o hangin. At dahil may hangin, kaya meron ding air resistance. Ano nga ba ang nangyayari kapag walang hangin? Ito ang ginawa ng astronaut na si David Randolph Scott. Noong nasa moon siya, tinest niya kung alin ang mas mabilis na babagsak, ang martilyo ba o ang balahibo ng falcon? Sa tingin mo, saan sa dalawa ang mas mabilis na babagsak? Interestingly, sabay lang silang bumagsak. Bakit kaya? I think alam nyo na. Ito ay dahil walang hangin sa moon enough para mag-create ng air resistance. Cool, di ba? Now, it is time for our... Alam nyo ba na ang moon ay naaapektuhan din ng gravity ng Earth? Yes, kung walang gravity, ang movement ng moon ay straight lang dahil ito ay may forward motion. At malamang, matagal na itong nawala palayo sa Earth. Pero dahil sa gravity ng Earth, ang moon ay nahihila palapit sa Earth and at the same time, mini-maintain nito ang forward motion. Kaya siya ay umiikot lang sa paligid ng Earth. Cool, di ba? In summary, ang gravity ay isang force na humihila sa lahat ng bagay kasama na tayong mga tao papunta sa center ng Earth. Ang lakas ng paghila ng gravity ay nakadepende sa mass, distance, shape, at air resistance. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.